Most personal finance problems aren't income problems, but most financial problems are a spending problem. Let me prove it to you. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, karamihan ang iniisip po, better personal finance na kailangan po ng discipline. Yes, kailangan discipline, pero actually may mas simpleng paraan. Kailangan mo ng matuto ng filters. The most mistake most people make is managing money with emotions rather than understanding na meron palang filters and system. Kaya sa video na ito, I'll show you the 3 decision or 3 questions that you need to ask yourself before you spend money. So let's talk about real life. Normally, ang nangyayari po pag pumapasok ang sweldo, di ba, bayad ng bills, pagkatapos niyan, bigla na lang meron tayong nakikita, feeling natin, ang yaman-yaman natin kasi kakasweldo lang natin, new phones, food delivery, tapos after that, gala, and most people react emotionally without asking the right questions before buying. Hindi man lang tinatanong, afford ko ba talaga, kasama ba ito sa budgets ko? kaya kung titignan mo yung gastos mo last month, alin doon ang ginastos mo, honestly, between you and me, na pinagsisihan mo. Kung ikaw ay nagsisi sa binili mo last month, type me sa comment section para malaman natin ilan ang mga nagsisisi. The reality is this, ang personal finance po hindi naman talaga ganun kahirap. Nagfe-fail lang siya when we trust our feelings. Kasi yung feelings po, very subjective siya. Pwedeng sabihin mong deserve ko to kahit di mo deserve. Pwede mong sabihin kailangan to kahit di mo kailangan. Pero when you ask the right questions, kung may tamang filters ka, hindi dependent yan or feelings eh. Natatanong mo talaga ang sarili mo ng tamang questions eh. Kaya nga, ano yung mga 3 questions na kailangan natin tanungin sa ating sarili para malaman po natin na tama ba to o hindi. Number 1 question. Ito bang gagastusin ko makaka-improve ng aking buhay to make my life better? O para mas practical. O number 1. Pag binili ko ba to, ma-improve ba yung trabaho ko? Mag-i-improve ba the way I think as a person? Mag-i-improve ba ang kita ko? Kung hindi mag-i-improve, ay bakit mo bibilin? Okay lang paminsan-minsan na-reward mo sarili mo. Yung parang default lang nagustuhan mo, bibili mo, kakainin mo, gagastusin mo. Maniwala ka, mauubos ang sweldo mo. And one thing that I've learned in life, before I buy something, I always ask, if this doesn't improve my life, alam mo, dagdag gastos lang to, dagdag lang sa mga mga collection ko na hindi ko naman kailangan. Filter number 2, second question, will this simplify or complicate my finances? O yun lang. Pag binili mo ba ito, will it make your life easier or it will make your life harder? O in other words, more subscriptions, o ano nangyari, more obligations. So, more upgrades, more maintenance. Aminin mo na sa sarili mo ngayon. Check mo ngayon, ano yung mga gastos na hindi mo napapansin na nagpapahirap ng buhay mo. Kunyari, bumili ka ng commitment ng 12 months, zero interest o ng mga bagay. 5 years commitment. Di ba? Yung mga ganun ang pampabigat. At yung pangatlong question na kailangan nating tanungin bago ka bumili. Will you still pay for this kung wala pong nakakaalam? This is where you really become very honest. O bibili mo ba yung bagong iPhone 17 kung hindi mo kailangan i-flex? Kailangan mo ba talaga ng bagong sasakyan kung hindi mo i-flex? Bakit mo binibili? Binibili mo lang yan para ipakita sa tao na afford mo na may latest ka? Alam mo, ito lang. If this answer changes when nobody's watching, alam mo mangyayari niyan, ang tawag po niyan ay ego spending. Hindi mo kailangan yan, kapatid. Kaya tatanungin kita, Arian Venice, si Angel Manakap, at the same time si Richard Rocco, okay, mga money masters po natin, kasama po natin sa ating channel. Kamusta na ang iyong spending? So again, here's how you should use this wisely. Itong 3-question test. May improve ba ang buhay ko pag binili ko to? Number 2, will it make my life easier or harder? Number 3, bibiling ko pa to kung walang nakatingin. Pag ang sagot mo dyan ay no sa isa, nako, mag-isip-isip ka na, kapatid. Kaya tanungin mo sarili mo, ano ang regular expense mo ngayon na hindi sa papasa sa tanong natin ngayon? Try applying this 3 filter rule for your next 10 expenses. Ano ang na-realize mo sa session natin na ito? Paki-comment na lang sa comment section. At if you like, nakita mo yung value sa session na ito, nako, huwag mo kalimutang ma-subscribe at i-share ang channel na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Shane Kitan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.